Hindi niya alam na busway na pala yun kasi walang sign at walang reflect. At tama lang na mahuli siya. Dahil sa kapalpakan ng DOTR, nahuli siya. Tama lang din yun. Pero meron na atang namatay a few days ago na no Monday. Ilan ang didisgrasya dyan na nag-U-turn, akala hindi busway, yung pala busway, nasa salpok. Pero I'm interested, bakit po ang laki ng budget, 909 million to operate the busway? Para saan po ito? Para doon po sa barrier, yung mga plastic barriers? Kasi 909, sabihin natin, 1 billion na kasi 909.128. Worth it ba yung mga barrier? Doon ba napunta yung bilyones, almost a billion, sa mga barrier na semento na pinintura-pinturahan lang? Your Honor, if I may, I will be looking at gagawa pa ako ng report in this committee kung ano yung inclusion dun sa amount that you just gave me. Clear din naman po, it's not only the barrier, there are other expenses, but based on that... Hindi sir, kasi yung budget is for bus to operate the busway lang. Yung 909 million. So ano to, overtime pay? Halo-halo na po rin po yan kasi we do believe meron din kaming hinar na agency security to secure kasi may mga certain Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Siguro sadya ng LTO, baka naman din po pwede rin naman po yung sa aming side yung may kakulangan. So, Ibig sabihin bobo yung mga tao nyo? Inaamin hindi mo? naman po. Baka naman po rin sinasadya nila kasi Ayun, sinasadya. gabi po na-duty ito kalimitan eh. Kasi po ang ADDA normally ang violation po sa madaling araw. Baka Yes. at yung so but we'll do, Your Honor, we'll send again, we'll coordinate with the LTO. We have a very good relations naman po with the LTO. Your Honor. Kasi nga po LTO, sir, Francis Almora, sir. Sa record ng HPG, tumataas 90% yung drunk driving incident at mga aksidente. We have to do something. And it starts from the LTO. Yung pala pag-procure ng fertilizer hanggang sa pag-deputize sa inyo lahat. And yet, hindi kayo visible sa kalye. Dapat pala MMDA and PNP. Because they're the ones who are visible sa kalye. PNP nakikita ko pa, patrol dyan. MMDA palagi. Pag sinabing traffic, bukang bibig, household name na yung MMDA. Pag sinabing traffic, equals MMDA. Walang LTO. LTO, pag sinabing LTO, pixel. Pumpang sa isipan, totoo yan. Pixel para sa mga lisensya, sa mga plaka. Anyway, sir, I want them deputized. Sa 50, okay, wala akong pakialam doon sa pag-exam nila. Kung talagang bagsak sila, ibagsak. Pero naman, parang awa mo naman, sir. Huwag naman siguro lahat ibagsak niyong sadya yung ibagsak. Magbagsak lang kayo ng konti. Yung disimulado. Okay, sir? So Your Honor, so the MMDA, magpadala ulit kayo ng mga, We'll do, Your Honor. We'll coordinate with the LTO, Your Honor. damihan mo na siguro. Yes, Your Honor. We'll do. I-anticipate mo na may mga babagsak doon. Yes, Your Honor. We'll do po. LTO, sir? we'll coordinate with the MMDA, Your Honor, so that we can immediately conduct the training for them. Okay. Now, meron akong nakita sa social media itong isang vlogger na hinuli siya dahil gumamit siya ng temporary plate LTO na dapat 15 days lang allowed and then after that pwede ka nang hulihin. And then nang pumunta siya sa LTO, siya mismo nakita na yung mga plaka ng mga taga-LTO at temporary din at paso na. Ito may video tayo. Pagkatapos sila sakyan na, ako ipakita sa sakyan na nila kilit. Pagkurog-kurog, gintungan nyo makita ko na sakyan na, tanawa nyo. O, tanawa. Tanawa yung sakyan na nila, tanawa. Ipakita na ko na yung plate number. O, ha? O, puwa man na siya. O, temporary dayo na siya o temporary plate number pa na siya. O, tanawa ninyo. O, ha? Improvised plate na. Mag-awasak na! Wala, naglayo ko sir! Ayaw pa yan! Hindi sir, baka! Uy! Lagi ko sir sa silog niya! Tara, tara! Ayaw ka na! Ayaw! Ayaw sir! Ayan nakatungod sir! Ayaw! Iyan nakatungod sir! Ayaw sir! Ayaw sir! Iyan nakatungod sir! Uy! Ayaw!
So, sir, nanguhuli kayo ng mga taong gumagamit ng temporary plate. And yet, kayo mismo ay gumagamit noon. Mr. Chair, Why is that, sir? I believe this is in Cebu. The Regardless, whether Cebu or... the one that is being shown is a temporary plate, improvised plate. Actually, So, under, mas lalo na. So, dapat di kayo gumagamit ng improvised plate. LTO kayo eh. we allow under 4136, Your Honor, we allow motorists to apply for improvised plate if it is damaged, if it is unreadable. Then we allow them to use improvised plate until production of the replacement plate. The temporary plate, Your Honor, are the ones that are using the alphanumerics of the conduction sticker, or it is computer generated. So for this temporary plate, Your Honor, they have 15 days to get the permanent plate. But in the case that the original plate is already damaged or unreadable, then we can authorize the use of a temporary plate, Your Honor, so that you can identify the motor vehicle through the plate. So it's not prohibited, Your Honor, to use improvised plate. So if you use improvised plate, how would you know kung yung plakang yun ay peke, hindi register sa LTO? So you said you allowed people to use improvised plate. So kung ako ay loko-loko, gagawa ko ng mga numero na wala sa record ng LTO para kung ako'y gumawa ng krimen, i-check yung plaka ko, wala doon. Ligtas ako, lusot ako. You follow me, sir? Yes, sir. The LTO office concerned, Your Honor, will provide the authority to use No, improvised ang plate. sinasabi ko, sir, kasi kapag nasira yung plaka ng isang motorista, o in your case, kayo rin sa LTO, inaalaw nyo na gumamit ng improvised plate. May I clarify, Your Honor? With the authority from LTO, Your Honor, so that it is the alphanumerics of the same plate will be the one to be used in the improvised plate, Your Honor. You cannot just, if it is damaged, you cannot just replace it with any alphanumerics or other plate, improvised plate, without authority from LTO. Otherwise, you will have a violation, Your Honor. Yes, I know that. Pero sana yung pag-issue nyo, pag-allow nyo ng improvised plate na gamitin ng mga tao, dapat may certain number of days lang. And then, dapat meron ding kaakibat yan na sticker doon sa improvised plate na yon, or sign doon sa sakyan na itong sasakyan ito ay gumagamit ng improvised plate, o sticker man lang. May malaking sticker na nakalagay yung improvised plate. Kung yung plaka niya. Diba? Gawan nyo ng sticker. Malaking sticker na visible. Kasi kung wala yon, improvised plate lang yun, pwede siyang gumamit ng peking numero. Tapos, pumatay siya dyan. Gumawa siya ng krimen o mag-hold up sa bangko. Gamit ang improvised plate na, diba? Na kunyari pinayagan nyo na kahit hindi, takas na siya. Therefore, kapag may pumunta sa inyo sa LTO at humingi ng permiso para gumamit ng improvised plate, dapat may kasamang sticker yan. Malaking sticker, parang yung conduction sticker na malaki, nandun yung plate number. Alisin nyo ng conduction sticker, ilagay yung malaking plate na nakalagay yung totoong plate number niya. Diba? Ganun gawin niyo po, sir. Yes, Your Honor. We'll discuss that with our operation, Your Honor, to come up with the design of improvised plate that will be prescribed. Actually, Your Honor, we also prescribe the color and the size for temporary plate. So we can also prescribe for improvised plate as you have recommended, Your Honor. Okay, i-deputize nyo, deputize ba yung DOTR, yung SAIC? Yes, Your Honor. They're deputized. Okay. Yes, Your Oo nga, kasi wala nga pala silang wala lang panigid at that time. Your Honor, Some? not Hindi. all, not all. Just like some of the Coast Guard that have undergone the deputation training
are deputized, but not all are deputized, Your Honor. DOTR? Mr. Chair, the purpose of SAIC being present in the busway is to ensure the safety and security ng mga passengers po. Hindi po trabaho talaga, hindi po purpose ng SAIC na manghuli. But since merong mga violators, nagpa-deputize na lang po kami sa LTO dahil yung LTO kulang po ng tao, Mr. Chairman. Kulang ng tao. Okay. Proposed budget for 2025 sa EDSA Busway Project, 63,778,000. Ang laki po ata to. Para saan po itong 63 million to operate the busway? Mr. Chair, that is not under us. I will ask with our infrastructure. Andito ba? Yes, Mr. Chair. Okay, pwede natin malaman. Saan na mapupunta itong 63 million? Noong 2024, 909 million? Wow! Almost a billion. Just to operate the busway? Almost a billion pesos to operate the busway. Gaano ba kahaba yung busway na yan? Saan na yung tao? Hindi nyo, sir. 909,128,000. Tapos to 2025, biglang bumagsak. 63 million na lang. At kapag dumadaan tayo dyan sa busway, parang hindi nga busway. Yung mga nakalagay doon na barrier, parang improvised lang. Wala pang mga early warning device. Walang mga reflector na para malaman ng mga tao na busway yan or papasok tayo sa busway yan kasi may mga ilaw, may mga reflector. Kaya nagkakaroon ng maraming aksidente tulad ng lasing na si De Vera Lim. Hindi niya alam na busway na pala yun kasi walang sign at walang reflector. At tama lang na mahuli siya dahil sa kapalpakan ng DOTR, nahuli siya. Tama lang din yun. Pero meron na atang namatay a few days ago na no Monday. Ilan ang didisgrasya dyan na nag-U-turn, akala hindi busway, yung pala busway, nasa salpok. Pero I'm interested, bakit po ang laki ng budget? 909 million, sir, to operate the busway. Para saan po ito? Para doon po sa barrier? Yung mga plastic barriers? Mr. Chairman, if you can give us 5 minutes lang po, Okay. Mr. Chairman. Bakit po wala mga early warning device doon? Bakit po wala mga reflectors? Kasi pag sa gabi, sir, ako dumadaan din ako dyan sa EDSA. Pag sa gabi ko medyo inaantok-antok ko, pagod na yung driver, masasalpok ma siya dyan sa busway. Maliban na lang kung memorize na niyang daan. Pero kung ikaw ay taga-probinsya, bagong salta sa Maynila, hindi niya alam, masasalpok niya. Dapat may mga early warning device o meron mga signages na you're entering busway. Sa umpisa pa lamang, di ba? Meron dapat yung LED na signage, busway, umiilaw-ilaw, recognize. May mga reflector. Doon dapat napunta yung 900 million. Yan, meron yung, ayan yung, kita mo. Wala. Alas, takbo. Yung barrel, hindi plastic, yung semento. Sir. Your Honor, if I may, tamang-tama po, no? A week ago, yung mga kasamaan ko po sa busway, nagpresenta po sa akin because we will be procuring po yung improvement changes doon sa busway po. Specifically, yung like yung nakalagay po na semento, ano? So we will be pipinturahan po lahat yon, something of more yung mas bright po para maging safe. And siguro po they were asking me kung ano pa yung pwedeng ma-improve
siguro po based dito sa ating hearing, if I could get some more information which we could incorporate doon sa magiging procurement po namin in the improvement of the busway po sa whole stretch po ng EDSA. Yes, sir. Dito sa nakakalarma to, nakakabulabog, itong almost $1 billion to operate the busway noong 2024, itong 2024. 28 kilometers, 23 stops. And all we see are nothing but barriers. Yung ba bilyones ba ang halaga ng mga barriers na yun, yung mga cement barriers? Is it worth almost $1 billion? Kasi 909, sabihin natin, 1 billion na kasi 128. 909.128 billion. Worth it ba yung mga barrier? Yung ba yung, doon ba napunta yung bilyones, almost $1 billion, sa mga barrier na semento na pinintura-pinturahan lang? Your Honor, if I may, I will be looking at gagawa pa ako ng report in this committee kung ano yung inclusion dun sa amount that you just gave me. Clear din naman po, it's not only the barrier, there are other expenses, but based on that... Hindi sir, kasi yung budget is for ano lang, bus to operate the busway lang. Yung 909 million. So ano to, overtime pay? Ano to? Halo-halo na po rin po yan kasi we do believe meron din kaming hinar na agency security to secure kasi may mga certain equipment na po ang busway doon, like yung meron kami mga nilagay na digital clock, elevator, so those are things that has to be secured. But I'll give you a full report on what are the expenses based on the budget that you mentioned. Ba't kailangan pa mag-hire ng security? Nandiyan naman yung Coast Guard. They're able and capable naman. Kung halimbawa, meron mga tao dyan na gustong magnakaw, gustong manggulo, gumawa ng kalokohan, nandiyan yung mga taga-Philippine Coast Guard. Base po sa report that was given to me when I came in last April, it's more of round the clock po kasi yung sa Coast Guard naman po through SAIC, yung sila po yung sa more on the traffic aspect naman po. Then magdagdag na kayo ng puwersa kaysa pa naman dagdag gastos. Dagdag puwersa, andun naman sa inyong Coast Guard. Diba? That could be considered po. That could be So, considered. I need an explanation sa next hearing natin, yung breakdown nito 909 million. And then, ang gusto ko po mangyari sa susunod, itong mga, magkakaroon na po kayo ng mga signages, magkakaroon na po kayo ng mga early warning device, reflector. Pagandahin nyo naman para yung 909 million ay talagang na-spread out ng maayos at nagamit ng tama. Diba? Huwag yung naglagay ka lang ng barrier parang may piyesta. Diba? Dahil nyo pa yung mga tanod. Buti pa yung mga tanod, may early warning device. Punta ka sa mga barangay, may piyesta. O meron pang yung mga sabit-sabit para malaman mo na piyesta, dito ka, bawal dito. O, sa inyo, semento. Okay. Pagdating naman sa PNP, body cam, HPG, were you able to procure? MMDA? So far sir, sa HPG sir, wala pa po kami. MMDA? Yes, Your Honor, we have body cam, 100 pieces, Your Honor. Same brand as being used by London, Your Honor. London Police. Yan po ay na-monitor real time sa ating command center at naririnig din po yung conversation. But we only have 100 pieces, Your Honor. Is it being used? Yes, Your Honor. In fact, pag may mga malalaking events po like SONA, yung traslasyon, sa mga strikes na malalaki, ginagamit po yan in collaboration with PNP. Pero on a regular basis po, to monitor traffic, ginagamit po yan, Your Honor. DOTR, anyway, imbestigahan natin, padala dito yung kung sino yung procurement officer, yung sa palpak na fertilizer.
And can you bring to us a sample, at least a few, LTO, sa next hearing? And then we will get an expert, hindi from the LTO, kami nang bahala dun sa expert, but just bring us a few para matest namin dito. And then in terms of reference, Yes, Your Honor. We'll do Okay. that po. so nagagamit niyo yung Yes, Your Honor. Every day po, ginagamit po yan. DOTR, pag kayo nakaprocure ng tamang breathalyzer, I want you to coordinate with all hospitals, siguro with the DOH. Kailangan merong breathalyzer sa lahat ng ospital, sa emergency room particularly. Kasi kapag merong isang lasing na disgrasya o nakadisgrasya, dinadala sa ER yun. There's no way na madidetermine ng doktor na kung ito talaga ay lasing at above the limit na. And using that breathalyzer, magagamit yun sa medical record at magagamit yun sa korte. Sa ngayon, wala ang ganon. So, responsibility nyo na magbigyan yung hospital. Diba? And siguro kayo sa LTO, so i-deputize nyo na yung MMDA, parang MMDA, pwede na sarili nila sila ay mag-procure ng breathalyzer. At ganoon din yung PNP. Kaya lang pag nag-deputize kayo ng PNP, huwag kayo mag-deputize traffic enforcement ng Major, Colonel, kayo naman kuminsan, LTO, o MMDA. MMDA nag-deputize kayo ng PNP, ano? Sa Traffic Bureau po, normally. But now po, marami kami na-receive na request dahil nga po may Supreme Court decision saying yung, kasi may mga deputized po before na LGU ang nag-issue. With the Supreme Court decision doon sa FEDUDAP case, Your Honor, ang sabi po ng Supreme Court, MMDA lang po yung pwedeng mag-deputize. So, may mga applications po kami na-receive, inaayos pa po namin yung guidelines for deputization, Your Honor. Kasi on our end, sa mga enforcers po namin, meron po tayong minimum qualifications, meron din pong required training and exams. So, before po kami mag-issue niyan, even sa PNP, they have to undergo the same training, Your Honor. Yes, pero ayokong marinig na mataas na opisyal sa PNP, mataas ang rango na madedeputized. Yes, Your Honor. We'll take note of your comment po, Your Honor. Kasi nga Pero so po, far naman po, I think wala naman po, mga traffic bureau lang po sa mga local na PNP community precinct po yung aming ano. pero maski na yung mga local PNP, sino nag-deputation? Di ba MMDA or LTO? No, Your Honor. Yung pong dati po kasi mga LGUs po ang nagde-deputize, Your Honor. Pero ngayon, MMDA na. MMDA na, pero so far po, Meron ba taga-DLG rito? Okay. Ayan, ASEC Romeo Benitez. Salamat po sa pagpunta, ASEC. Now, ASEC, ayun, may Supreme Court ruling na pala na pwede lang mag-deputize ay MMDA sa mga taga-PNP. Can you advise all LGUs to follow the Supreme Court ruling? Well, basically, that is very, very much doable, Mr. Chair. And the fact that a Supreme Court ruling is a matter of judicial notice, now we'll go beyond that requirement and will even advise the Secretary to order a directive or an advisory to all the LGUs to render faithful compliance with the ruling of the Supreme Court as espoused in the PEDUDAP ruling that only the MMDA can deputize. And that advisory should be circulated around for the proper observance of all the local government units. Although, may I just clarify, Mr. Chair, that the extent and the parameter of the Supreme Court ruling is only in Metropolitan Manila, because that is coextensive with the power of the MMDA under the law creating the MMDA. So, we'll have to make the proper discrimination here that in so far as areas outside of Metropolitan Manila, then we will still go back to the other legislative measure of Congress. And that probably could be the Traffic Code of 1964. But for Metro Manila, for sure,
the secretary would be very much willing to issue a directive and memorandum to all the LGUs concerned in the Metropolitan Manila area, Mr. Chair. Thank you, Asek. Okay. Now, yung sabi mo Supreme Court ruling, applicable lang yan sa Metro Manila, not sa mga provinces. Yes, that is our understanding, Mr. Okay. Chair. So, while maybe we can come up with the legislation para yung decision ng Supreme Court maging kapareho na rin siguro sa mga probinsya, or meron siguro isang traffic management group in each province na yun lang ma-allowed, hindi yung mismong yung mga nagtatrabaho. Usually nagtatrabaho mismo sa munisipyo, yung mga kanang kamay nila mayor, yung nag-deputize. Ang gusto ko lang po sana, Asek, ay yung walang madedeputize na mataas na ranggo ng PNP na dineputize ng mayor's office na para magmando ng traffic. Na-explain ko na ito doon, pero explain ko sa inyo, Yusek. Major ang ranggo. Sa ticket, pangalan niya nakalagay bilang deputized traffic enforcer. But si Major, hindi siya ang naninikit. Ang naninikit yung bata niya. So invalid yung ticket. Kasi for you to be able to issue a ticket, you should personally saw the violation. The actual violation. And to explain to the violator kung ano yung violation yan, why he's being issued a citation. But the major wasn't there. Yung mga tao lang niya. At ang masama pa niya, pinaglilipat-lipat yung ticket. At bakit po si Major interesado sa paninikit? Kasi may pera doon. Yun na po. Pagsabihin nyo lang po yung lahat ng taga-LGU na kapag sila po ay nag-deputize from their traffic management group ng police, huwag po sa mga matataas na ranggo. Yes, Mr. Chair, we'll take note of that very Solomonic observation, Mr. Chair. Thank you po, Asek Benitez. Thank you. Anyan na si Patrolman de la Cruz na Makati PNP. Patrolman, magandang tanghali po sa inyo. Huwag kayong matakot, Patrolman. Madali lang itong tanong ko sa iyo. Si ano ka pala? Si Christian Rojas. Staff Sergeant, Police Staff Sergeant Rojas. Yes, sir. Staff Sergeant Rojas po. Thank you po, Sarge. At kasama rin si Patrolman de la Cruz. Kayong dalawa. Ikaw muna, first come, first serve, Staff Sergeant Rojas. Nung dumating ka doon sa busway na merong lasing na driver, itong si De Vera, at alam niyo po na siya ay lasing, bakit hindi niyo po dinala sa presinto para kasuhan ng anti-drug? Pero bago niyan, aware ka ba na meron tayong anti-drug, anti-drunk and drug driving law? Alam niyo po? Meron tayong ganun batas? Hindi po masyado aware, sir. Hindi masyado. When you say hindi masyado, kung pag sinabing hindi masyado, ano yung sabihin po noon? Alam mo pero hindi gaano. Hindi po pa masyado familiarize. Hindi pa masyado. Pero alam mo na meron tayong ganung batas. Hindi Meron po. Okay. That's good enough for me. So, kung alam nyo na meron tayong ganung batas at merong lasing sa harap mo, nandoon na kayong dalawa ni Patrolman de la Cruz, bakit hindi nyo dinala sa presinto para kasuhan ng RA 2658? Go ahead po. Yes, sir. Yes, sir. Yung bali po, sir, pagdating namin doon sa area, sir, after kami tawagan sa substation namin, sir, yung sasakyan na, sir, nasa gilid na po ng kalsada. Wala na po siya sa bus lane. So, pagdating namin doon, sir, may nandun na po yung personnel ng MMDA, tapos personnel po yata ng IAC po yun. May naka-uniform pa pong Coast Guard. So, tapos, ang nakausap ko po doon, yung MMDA po. So, pagkausap ko po doon sa MMDA, tinanong po namin anong nangyari. Sabi po, nag-counterflow daw po yung sasakyan. Apparently, nakainom.
Tapos nag-ask po ako dun sa MMDA. Tinanong ko po, ano po yung gagawin niyo? Ano na pong ano niyo? Plano. Sabi po sa akin nung MMDA, sir, nakuha na po namin yung lisensya. Bali po, titikitan na lang po namin. Ganun po pagkakasabi sa amin, sir. So, sa akin po, sa pagkakaintindi ko, titikitan. So, okay na po. Kaya po, sinabi namin dun sa MMDA, aalis na kami kasi titikitan lang daw po nila. Yun po ang sabi nila, titikitan lang. Titikitan lang. Sige, may problema doon ng MMDA. Pero you know for a fact that a law has been violated and that is RA 10658. Bilang pulis, tagapagtupad ng batas, isa kayo sa kalye, and the right thing to do at that very moment is to bring that person, De Vera, to your presinto and file a case against him. Diba? Dapat sir, ang magiging arrest din po talaga kung sakaling ganun po. Yung sila na po mga first responder. Kasi pagdating mo namin doon, nandun na po sila lahat. Sila na po nakakita ng pangyayari. So bali kami po, rumisponde na lang po kami doon sa request po ng MMDA po ng police assistance, sir. Kaya nga po, nag-request ng police assistance, di ba? Meron nga tinatawag na Yes, sir. citizen's arrest eh. Anybody can arrest somebody kapag nakita niya actual crime is being committed. In this case, kayo po'y police at uniforme pa at alam nyo a law has been violated, crime has been committed, na drunk driving, okay? Na nag-violate siya ng anti-drunk driving law. Then bilang police at tinawagan kayo for police assistance, dinala nyo sana sa presinto na hindi nyo po ginawa. Yes sir, yun lang po ang medyo namin. Di ba? Okay. So yun ang pagkakamali nyo, pagkukulang. Alright, salamat sa pag-amin. Patrolman de la Cruz, sir, magandang hapon. Magandang umaga po. Magandang umaga. Patrolman de la Cruz, sir. Ano po yung gusto nyo sabihin naman? Yung side nyo naman po, sir, Patrolman. Bali, ganun lang din po, sir. Tinawagan po kami para hingi po ng police assistance yung MMDA po na naka one way daw po yung sasakyan at ayaw ibigay yung license. Yun po ang tawag sa amin. Kaya po nagpunta po kami doon, dinispatch po kami ng desk officer namin. Tapos pagdating po namin doon, katulad po ng sinabi ni PSSD Rojas, pagbaba namin, sinabihan po kami ng MMDA na okay na sir. Binigay na po yung license na sabi po sila na bahala, titikitan na lang po nila. Then sabi sir, okay na daw po. Okay. Patrolman de la Cruz and Staff Sergeant Christian Rojas, irerekomenda ko na kayo'y paparusahan. That I can assure you. Dahil lumilitaw na selective kayo. Pag mayaman, lusot. Pag mahirap, kulong. Ba't ganun? Dapat the law applies to everybody. Sigurado ako kung yun ay nakamotorsiklo, security guard, o sabihin natin delivery driver. Kulong na yun. Diba? Kulong na yun. Kunyari, family driver, nagdadrive niya sa busway lasing, dumating kayo, sigurado ako kulong yun. I'm sure. Hindi ako papayag under my watch na yung under sa committee ko sa public services ay maging selective at yung batas ay ina-apply lamang sa mga mahirap. Gusto ko, mahirap o mayaman, pantay-pantay ang pagtrato. So, dito, binaby nyo yung isang taong may kaya sa buhay. At hindi kayo naging patas. Hindi nyo ginawa yung inyong tungkulin ng tama. Therefore, I would recommend na kayong dalawa ay masususpindi rin. Ano pong reaksyon nyo? Ano po, sir? Sir, Staff Sergeant, bago kayo masuspindi, kasi i-recommend ako talaga masuspindi, hindi ako titigil hanggat hindi kayo maparusahan. So,
Anong inyo pong reaksyon, Staff Sergeant Roas, na kayo po i-recommend akong maparusahan ng PNP? Kasi nga po, naging selective kayo kasi yung batas ay ina-apply nyo lamang sa mga mahirap at hindi kasama yung mga mayaman. So therefore, meron kaakibat na parusa yan. Anong reaksyon nyo po, sir? Hindi kayo naging patas. Go ahead po, sir. Sa akin lang, sir, maging reaction. Ano po? Sa palagay ko lang, yung part ko naman po, sa palagay ko, hindi naman po ganun kabigat na naging pangyayari. Kasi naganap ko na, nakapag-responde naman po kami. Mabigat po yung pangyayari, sir. Mabigat yung pangyayari. Kasi nga,